Isang magandang umaga po muli sa ating lahat. Ito po ang inyong missionary po dito po sa lugar ng Basud. At nais ko pong makapagbahagi po sa maiksing oras. Nais ko pong buksan ang ating mga Biblia in Luke chapter 2 verse number 17 and also verse number 18, 19, and 20. Sabi po dito, at nang makita nila yaon at inihayag nila ng mga sinabi sa kanila tungkol sa sanggol na ito, ang lahat ng mga narinig nito ay nangagtaka sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga pastor. Datapwat iningatan ni Maria ang lahat ng mga pananalitang ito na pinagbulay-bulayan sa kanyang puso. At nang magbalik ng mga pastor ay niluwalhati at pinuri ang Diyos dahil sa lahat ng mga bagay na kanilang narinig at nakita ayon sa sinabi sa kanila. So sa umaga pong ito, nais ko pong makapagbahagi po sa inyo patungkol po sa the shepherd at birth, Jesus birth. So mga pastor sa kapanganakan ng ating Panginoon. Alam niyo po, nakakatuwa po dahil isa po sa naging audience, buhay ng ating Panginoon ay walang iba kundi yung mga shepherds. So ito po mga shepherds na ito, ang kanila pong trabaho, sabi po dyan sa verse number 8, sila po yung mga nagbabantay sa mga tupa. Ang mga pastor ay ng tupa sa lupain din yaon ay nangangasaparang at pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang mga kawan. So isa po sa kanilang trabaho ay yung bantayan po gabi-gabi yung kanila pong mga alagang tupa, at napakahalaga po ng pastor. At ayon po sa atin na ang pastor po, siya po yung gabay. Ang pastor po, siya po yung leader. At ang pastor po, siya po yung kumbaga ay yung protection na kung saan ay binigay ng Panginoon para ang mga tupa ay maproteksyonan. Pero dito po sa ating binasa, napakaganda po ng pangyayaring ito, sapagkat kinausap po ng anghel ang mga pastor na ito, at sila po ay isa sa naging pagpapala dahil nakita po nila ang kapanganakan ng ating Panginoon. In verse number 17, at nang makita nila yaon ay inhayag nila ang mga sinabi sa kanila tungkol sa sanggol na ito. So unang bagay po na makikita natin sa mga shepherd sa kapanganakan ng Panginoon, sila po ay naging witness sa kanyang kapanganakan. So napakaganda po na itong mga pastor na ito ay naging witness. Sila yung nakakita, personal po na nakakita na si Jesus Christ ay nakahiga sa sabsaban. Nakita po nila na ipinanganak sa lugar po ng Bethlehem, Judah, at sila po ay naging witness dahil alam nila na ito pong batang ito ay hindi po ito yung bata na ordinary lamang, kundi ito yung bata na kung saan ay magbibigay ng totoong kapayapaan, magbibigay ng totoong kaligtasan, at ito yung magbibigay sa atin ng totoong pagmamahal sa ating buhay. Kaya isa po sa naging blessing sa mga shepherd na ito, yung sila ay naging witness. At sabi diyan, tamakita nila yaon, inihayag nila ang mga sinabi sa kanila. So hindi lang po sila naging witness, kundi ang sabi po diyan, naging messenger din po sila. Kung ano po yung sinabi po nung anghel sa kanila, na ang sabi diyan sa verse number 10, at sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot, sapagkat narito dinadalhan ko kayo ng mabuting balita at malaking kagalakan na siyang sa bubuong
sa buong bayan. So, pinanganak sa inyo ngayon ang isang sa bayan ni David ang tagapagligtas. So, naging messenger po sila sa mga sinabi po ng anghel sa kanila. At sabi dito, yung mabuting balita. Sinabi po dyan, yung malaking kagalakan. At higit sa lahat, sinabi po dyan yung tagapagligtas na si Kristo ang Panginoon. So, naging messenger po sila. Ipinahayag po nila na yung batang yan ang magkakaroon ng kagalakan ng isang taong tumanggap sa kanya. Yung batang yan magkakaroon ng kaligtasan. Yung batang yan ay may dalang mabuting balita sa lahat po sa atin. Kaya ito pong pastor na ito pong mga pastor at Jesus birth, sila po yung naging messenger. Sila po yung naging witness. And verse number 20 po, ito po yung napakaganda. Atong sila po yung nagsipagbalik na yung mga pastor, niluwalhati nila at pinuri ang Diyos. Dahil sa lahat ng mga bagay na kanilang narinig, sa mga bagay na nakita, ayon sa sinabi sa kanila. So, hindi lang po sila naging witness, hindi lang po sila naging messenger, kundi ito pong mga shepherd na ito ay nagbigay ng kaluwalhatian, nagbigay ng papuri sa harapan po ng Diyos. Sila po ay nagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Sila po ay nagbigay ng papuri sa Panginoon sa kanilang nakita, sa kanilang narinig. So, ganoon din po sana tayo. Nung nakilala natin ang Panginoon, sana sa araw-araw po ng ating buhay, mabigyan natin ang ating Diyos na tagapagligtas. Hindi lang siya isinilang, hindi lang tayo naging messenger niya, hindi lang tayo naging witness niya, kundi sa araw-araw po ng ating buhay, hindi lang po sa Kapaskuhan, hindi lang po sa kapanganakan niya, kundi sa araw-araw ng ating buhay paglilingkod ay mabigyan po natin ng kaluwalhatian at papuri lagi ang kanyang dakilang pangalan.